former President Digong, no? Pero unfair doon sa kanya. 80 na yung tao. Kaya nga, hindi niya sabi ko palagi. So, sa kanya yun. Let him enjoy yung life mo. He has given so much. Given so much para sa bayan. Yung 6 years niyang ibinigay sa atin, although merong mga ibang issues sa kanya, may mga shortcoming yung sinasabi ng iba, but ang sa tingin ko, every Filipino should agree that he is far more a better president than all the predecessor. Lahat ng ano, because you would see how great a leader he is. Ako nakaka-identify sa kanya kasi that's how I would have done it, no? Laglag bala. Isang araw tinapos niya Ilan yung that's why you all have to speak up. You all have to say, put your foot down, pack. Ayoko na. And it's so simple. Social media, 90%, 86%, 87%, up to 90% of the Filipino people has access to social media. 90% of Filipinos have cell phones. Imagine yun. So kahit nga i-text blast mo lahat ng mga kakilala mo, di ba? Lahat ng phone numbers mo sa directory mo, no to corruption. Ganun na. I am stating my opinion. Kundi kaya sa Facebook mo, maglagay ka doon sa profile mo at saka sa cover story mo, and then araw-arawin mo from now hanggang wantusawa. Ilagay mo, show ninyo yung inyong gusto na mangyari. Hindi yung isang Dado Enrique lang ang nagsasalita na kahit magsalita ako na 10 oras, nakakailang oras na tayo. Tapos wala pang mangyari. Nag-aaral tayo ng mga walang alam. Kaya nga. So, kunyaring, meron kang standard na nakaset, na meron kang political academy, that would probably solve yung problem. Yung shortcoming ng mga politiko na output, kasi yung input natin, inayos natin. Ang pagod sa academy, ang standard is, yung lahat na pumasok dyan na gustong mag-serve sa public, na brainwash, na kung paano mag-lead, kung paano magtrabaho, kung anong departamento, whatever, kung anong linya sa gobyerno, tapos kung paano gagawin, yung set of framework niyang ganun sa ganun sa business school. Bigyan ka ng framework. Napakasimple framework. Pagka ang problema mo is operations, management, simple. Paano patakbuhin? 3 lang. Input, output, transforming unit. Yung proseso. So, quality input, sigurado, ang lalabas mo, quality, yung output. Yun lang, 3 lang na salita, tatandaan mo. Yun ang ipapound sa'yo. Input, output, transforming unit. AIM standard yun. Asian Institute of Management. Para doon sa ibang di pa na alam yung AIM. So, kung yung ating political setup ganun, na to serve para sa PNP, may motto, to serve and protect. Di ba? Yung academic, integrity, loyalty. So, kung kunyari ikaw, magpapolitiko ka, meron kang mantra na may standard nga na pag matutuwa, tayo matatakot sa kanila, mga animal kayo. Isara namin kayo. Ako, isara ko kayo. Gusto ko. If I have the power, I will shut you down. Walang nga kayo. Ako matatakot sa inyo. Hinala lang kayo. Mga gago. Kaya nga, hanggang ngayon, hindi kayo pwedeng magtapang-tapangan. Hindi kayo pwede, Congress tsaka Senate. You have no moral ascendancy. Hindi yun explain yung Resolution 10. Ang tingin ko sa inyo, magnanakaw kayo. Sorry, pero magnanakaw kayo. Hindi yun explain Yun lang naman yung taong bayan. Nagbabayad ng taxes sa inyo. Kahit ba't nga kahit wala nga mga trabaho yung tao, babayad siya ng tax Kasi carried over to sa bat. Tapos ganyan kayo. Kung makagastos kayo ng pera, kaliwa kanan, ayuda, etc. namang dole out. Ay, nako, hinayupaks kayo. Tapos ang yayabang ninyo, mga leche kayo, no? Leche plan. Kaya nga, may araw din kayo. Ngayon, kung kunyari, ang taong bayan hindi magsalita,
40,000 ang bawat isa. It is our right to question. Because bawat isa sa atin, there are about 40,000 ang binibigay para lang makulimbat nila. Tapos iboboto nyo ulit. Ay, nako, nagsalita lang ng konting-konti na kampi kay Duterte. Boto nyo ulit. May ambisyon pang mag-vice president. May ambisyon pang mag-presidente. Di ba? Wala kayong kadala-dala eh. Nasa inyo yun. Ang sa akin, ang interest ko, mailatag natin taong bayan, magkaroon tayo ng transition, i-set up natin para kung sino man yung susunod, kahit after Sara, kung si Sara, after her, kahit sino man, kung artista ulit, nakalimutan nyo, na matikat, ang punto na ilatag natin. Diba? Kung nailatag natin, pasok siya dun sa COMELEC, hindi na ngayon dapat gumastos, pwede siya ngayon kontrahin. Like, look, Sullivan, pwede kang tumakbo, pwedeng tumakbo si Maharlika, pwedeng tumakbo si Sas, pwedeng tumakbo si Banatbay, kung gusto nila, mga panateros, o kaya kung sino man, si Harry Roque, hindi kinakailangan gumastos ng malaki. Bawal lang nga, ang dapat, equal playing field. Sila nakapag-ipon, lamang sila sa Senado nakapag-ipon sila, di ba? Pero, ng isang batalyon salain ninyo lahat na sinasabi, and then, tatara-tara lang kayo. Kunyari, no to corruption, okay, death penalty, tara. And then you have a score kung ano, and then, maging agenda na yon dun sa council, pag-usapan nila. Number 1, pinaka-importante dito, neutrality. yun nga. Neutral ang Pilipinas. Para matigil yung pending war right away. Kaya nga. Very important yun. Pangalawa, droga. Death penalty. Kunyari, ilagay na yung death penalty. Yung sabi ko nga, 2 araw lang kunyari, doon sa 100 days na yun, na meron kang pumatok talaga na non-negotiable, maayos mo That would change the country. Better than a 6-year term. Better than a 10-year na GMA formula. Better than 2-3 presidents combined in time, 18 years. Because corruption has been there since noon pa, 100 years na. If we stop it now, as a people, and we can do it, if we stop it now, then we will move forward. 2 trillion savings to air my side. That's why I'm speaking out. Na, I'm gonna speak out for as long as kailangan, hanggang sa titigil ako, and then, bahala kayo. Ganun lang. Yeah. Sinabi ko sa inyo, you want to move forward, ganito dapat ang mangyari. Ganito. Kung kunyari kayo magpi-people power at magpapalit lang tayo, parang basketball, time out, substitution, in any ball game, papalitan mo lang yung tao, and then, sa umpisa, magaling, pero mapapagod din yan. Sa 6 years, 10 years pa nga, mapapagod din, and then, you do not give him or her the means to play the game, wala. Makakain siya ng sistema. Ma-overpower siya ng mga tukmoy, mga gago. Because nandun pa rin yung ugat ng sistema, corruption. Now, tayo, kunyaring nagpalit lang tayo, and nandun pa rin yung ugat ng puno. Nandun pa rin yung puno ng politika. We're screwed. Because lilipas yung term ng isang tao, no matter how galing niya, Duterte is the best example. Duterte, hanggang ngayon gusto niyong bumalik si Duterte. Hanggang ngayon, tumatanda yung tao. Yung dating Duterte na magmumura na ganyan-ganyan siya, medyo mahina ngayon, aakayin pa. Ano pa gusto niyo ibigay ng tao sa inyo? Kaluluwa niya? Mawa kayo. Why? Because you do not appreciate na ang problema is yung ano natin, yung setup natin. Yung puno ng politika at yung ugat na korupsyon. We have to stop that. And if we're going to stand up, whole of nation approach, ayusin natin sa transition na yan, we will make it easier for BP Sara,
who might run, who might have 10 years. Hi guys, magandang araw po sa lahat. Ito naman pong muli ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At ang matutunghayan po natin muli ay ang kwentuhan namin ni Sir Dado na may 10.5 hours na length of kwentuhan. So dito, tatawagin ko itong episode 5 na nakapaloob dito yung transition government o yung sinasabi niyang 100 days transition. So dito may mga committee na gumaganap at i-evaluate lahat o tatanggalin lahat ang mga batas na redundant. Alam nyo naman, siyempre, yung mga batas natin nung una ay talagang meron ng revision, meron ng insertion, so marami po, merong adoption. So magulo na yung ating saligang batas. So dito, nakapaloob dito sa 100 days transition, meron siyang mga committee nagaganap at ito ay hindi lang 1, 2, 3, 4 na tao sa iba't ibang organisasyon. So, meron ditong pare, meron mga ministro, may mga LGU, may mga NGOs, marami. So, kayo yung mamimili, whole nation approach kung sino ang dapat nyong iupo doon sa mga magta-transition government na committee. So dito nakapaloob, talagang ipapaliwanag niya kung ano itong transition period na to, 100 days transition. So maganda po. Marami siyang mga brilliant ideas na ipapaliwanag sa atin kung ano itong mga papaloob dito sa transition period, 100 days transition period. Aalisin dito yung mga redundant. Alam niyo yung mga redundant? Kasi nga, paulit-ulit, nakapaloob dito yung sabihin natin may revisit sila, may revision, may adoption. So, magulo. Magulo na yung mga batas na kanilang ginagawa ng Kongreso. So, ito, kanya lang itong idea na po pwedeng gamitin, po pwedeng mangyari na makakaganda sa bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Kagaya nga na sinasabi niya na, boboto tayo, yun pa rin. So, kagaya nung tinanong ko, sino iboboto mo sa susunod na eleksyon? Sabi niya sa akin, ang wika niya sa akin, wala sir, ganun din eh. Kahit sino iupo mo sa ating gobyerno, ganun pa rin ang kahihinatnan ng ating bansa. Sabi ko, bakit naman? Wala po eh. Wala siya maisagot. So ako naman, ang isinagot ko sa kanya kagaya ng sinasabi ni Sir Dado na ano ba yung root cause? Yung puno. So yung puno, ano gagawin natin? Hukayin yung ugat. Hindi po pwedeng tabas-tabasin lang yung mga branches niya sa puno. Yung pa rin yun. So nakapirmi pa rin kung ano yung puno na yun. Not like nung huhukayin natin, papatayin natin yung puno, tatamnan natin ng bagong puno para sumibol siya ng malago at malusog. Bagong puno yung ating itatanim. Yun po ang nakapaloob dito sa transition, 100 days transition period. So maganda po. Tunghayan nyo na lang po. Marami po siya ipapaliwanag dito na makapagmumulat ng ating kaisipan para nang sa ganon, gumanda na ang ating inang bansang Pilipinas. Ito po yung kanyang brilliant mind, brilliant ideas na pwedeng makatulong doon sa nararanasan nating problema ngayon at ito ang solusyon sa kanyang pagsusuri at pag pinagyakap mo to, magandang Pilipinas. So yun po, tuloy na po natin. At bago po ako magsapol, ako po muna ay magpapasalamat sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber at new subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, ituloy na po natin. So, Sir Dado, it's time to shine. Go ahead po. Paliwanag po nyo yung transition, 100 days transition na inyong pinapanukala.
benepisyo na matatanggap ng taong bayan pag naganap na yung hinaing natin, yung mga komento natin sa kumbaga sa ating magaganap na paglabas sa social media. So kung maganap yun, tapos umaksyon ng taong bayan sa social media at naalarma itong ating mga kasundaluhan, ano yung po pwedeng maging benepisyo ng taong bayan doon sa ating gaganaping ganung paglalahad ng ating mga damdamin. Kagaya ko, inilahad ko na kanina yung damdamin ko na there is a chance na kung magsalita kayo, kesa sa hindi kayo magsalita, di ba? Kung di kayo magsalita, walang change. Di ba? Magsalita kayo, pwedeng walang change, pwedeng merong change. Dalawa yung mangyayari na. Hindi kagaya nung huwag kayong magsalita, isa lang ang mangyayari. Walang pagbabago. Di ba? Kahit sinong ilagay mo dyan, kay Duterte, di ba? Iba gusto si former President Digong, no? Pero unfair doon sa kanya. 80 na yung tao. Kaya nga, hindi sinasabi ko palagi. Sa kanya yun. Let him enjoy yung life. He has given so much para sa bayan. Yung 6 years niyang ibinigay sa atin, although merong mga ibang issues sa kanya, may mga shortcoming yung sinasabi ng iba, but sa tingin ko, every Filipino should agree that he is far more a better president than all the predecessor. Lahat because you would see how great a leader he is. Ako nakaka-identify sa kanya kasi that's how I would have done it, no? Laglag bala. Isang araw tinapos niya Ilan yung dumaan na presidente na wala talaga di ba? Nakawan sa airport. Siya yung presidente na tumutugon sa hinanaing ng Pilipino. Kaya nga, if you follow the Duterte example, the Duterte lead, you will never go wrong. Because simple yung formula niya, taong bayan. Yun, taong bayan. Saka ang OFWs, masayang-masaya nung time ni dating Tatay Digong, nung panahon niya, alagang-alaga ang mga OFWs, kaya palakpakan ng mga OFWs nung time na yun So, mag-travel man siya, may cost. Mag-travel man siya sa iba't ibang lugar, ang inuuna niya, yung taong bayan. Yung mga OFWs nating mga bayani na tumutulong sa ating ekonomiya. Yun yung cost niya. Ay siya, travel ng travel, nakikita na travel siya ng travel kung saan lugar. Pero pinupuntahan niya, hindi lang yung mag-inganyo ng negosyante, kundi ang main niya, yung taong bayan, yung OFWs na mga bayani natin. Yun ang nakikita ko noon. So, yun yung mga benepisyo na nakuha nila sa ating Tatay Digong nung panahon na yun. Pero kung ito ay sinasabi ng balik natin. Tama ka, Sir Dado. Hindi na, matanda na siya. At ang nakikita ko na lang gusto magbalik sa kanya at nag-uudyok na bumalik siya, yung, sorry po sa mga yung makikinabang. Yung makikinabang sa kanya, pagka niya naposisyonan siya, yun ang nakikita kong doon. Kaya gusto lang balik si Tatay Digong, kahit na alam na natin matanda, kawawa naman. Yung nga sabi mo, Sir Dado, kawawa naman. Ang gusto lang, sa akin lang to, ang gusto lang magbalik si Tatay Digong, yung makikinabang uli, pagka siya naposisyon na. Yun lang sa akin. Sana, tama na. Makikisakay lang, Makikisakay. Yun. Kaya pag naposisyon, siyempre, pag naposisyon yun, bida na naman kami dito. Siyempre, may posisyon ako. Para maiwasan yun, yung sinasabi ko nga, yung proposal ko is, why don't we adopt a whole of nation approach and end everything ng ayaw natin? Ayaw natin na magkaroon ng korupsyon, tigil na natin. Tama. Ilang dumaan na administration, nandiyan yung korupsyon. Hanggang ibang Pilipino sinasabi, hindi nyo mababago na yan. Na yan deeply rooted na yung korupsyon. Simple na solusyon niya sa korupsyon Death penalty. Basta natin yung death penalty. Kita mo kung di tumigil yan. Kasi ako, I will gladly execute anyone found guilty after a speedy trial, found guilty of corruption. And it will stop. I'm sure it will stop because may kakatakutan May kakatakutan. So, kunyari,
meron kang leveling up ng parusa, meron kang exile, meron kang habang buhay na kulong, meron kang 20 years na kulong, depende sa dami nung ninakaw, yung perang ninakaw. Lintik, pagka ikaw mababa ka, janitor ka, nakaw ka 1,000. O kaya empleyado ka 1,000, yari ka dismiss ka sa kumpanya. Pero kung ikaw, presidente ka ng kumpanya, nakaw ka, kaso, karapin mo, di ba? Pagbayarin ka pa. That's why, ito, presidente ng Pilipinas, o kaya senator ng Pilipinas, congressman ng Pilipinas, o kaya head ng agency. Something is wrong, really. We have to stop it. Sino nga masunod? Sinasabi ko na nga Board of Directors, tayo. Ang problema, ibang Pilipino, pilosopo pa, masisiba. Tapos, itong mga loko-lokong Pilipino nato, na dapat din may pagkalalagyan din Mga walang kadisiplina, walang ka-amor-amor sa bansa natin, makukuha pang magpilosopo, no? Panay kayo daldal, yung panay kayo salita. Putragis, wala namang binibigay na offer na solusyon. Kaya nga, nakakainis kasi itong mga to, makikinabang sa bansang maganda. Kaya nga, alam nga naman tayo, madamay tayo sa katangahan at kagaguhan ng ibang Pilipino. That's why you all have to speak up. You all have to say, put your foot down, back. Ayoko na. And it's so simple. Social media, 90%, 86%, 87%, up to 90% of the Filipino people has access to social media. 90% of Filipinos have cell phones. Imagine yun. So kahit nga i-text blast mo lahat ng mga kakilala mo, di ba? Lahat ng phone numbers mo sa directory mo, no to corruption. Ganun na. I am stating my opinion. Hindi kaya sa Facebook mo, maglagay ka doon sa profile mo at saka sa cover story mo, and then araw-arawin mo from now hanggang wantusawa. Ilagay mo, show ninyo yung inyong gusto na mangyari. Hindi yung isang Dado Enrique lang ang nagsasalita na kahit magsalita ako na 10 oras, nakakailang oras na tayo, tapos wala pang mangyari. So, diba? Imbis na natutulog na tayo ngayon, sasalita pa rin tayo. Pinapaliwanag pa sa tao bayan kung ano dapat gawin. Kung ano yung tanong, kung ano yung problema, yung solusyon, binibigay mo na. Ewan ko kung bakit hindi nila mag-gets pa rin. Kunin lang ang court, ha? Kunin ko lang yung court. Salita ka lang. Sige. Sige. Yun nga, guys, kagaya nun. Yung hinaing ko sa ating dati at ngayong nanunungkulan, ang hinaing ko, kagaya ng pinlag ko kanina, diba, galing ako yung na-aksidente noong 2018. So ngayon, nagsampa ako ng kaso dun sa naka-aksidente sa akin. So ilang taon na? From 2019 hanggang ngayon, magli5 taon na. Pero bakit? Ano nangyari? Ang hinahin ko sa gobyerno, bakit hindi nila inaayos yung mga nakaraang problema sa kasalukuyan, yung naging problema ng mga nakaraang henerasyon ng mga politiko, kagaya nung problema sa judiciary, ang hinahin nila, kokonti ang mga ang mga abogado din sa judiciary. Kaya nangyayari, ayon doon sa isang abogado rin na nakausap ko, ang sabi niya, kaya tumatagal yung kaso na yan kasi yung mga kasong pumapasok sa municipal trial court o sa provincial trial court, sa RTC, sa regional trial court, libo-libo yung pumapasok at daan-daan lang yung nare-resolba ng korte. So paano na? Ang nangyayari ngayon, doon tumatagal ngayon yung kaso. Doon tumatagal ngayon yung pagproseso ng paggulong ng hustisya sa mga trial courts. So yun sinasabi sa akin ng isang abogado. Hindi nyo kami masisisi kasi kukulang ang manpower ng judiciary. So bakit hindi nagagawa ng paraan ng batas ng ating mga lawmaker? Yun ang sabi ko, yung mga lawmaker na yan, paano na? Paano na bigyan nyo ng solusyon? Doon sa lawmaker, hindi yung kung sino-sino yung inyong Because
naghahalal tayo ng mga walang alam. Kaya nga. So, kunyaring, meron kang standard na nakaset, na meron kang political academy, that would probably solve yung problem. Yung shortcoming ng mga politiko na output, kasi yung input natin, inayos natin. Ang pasok sa academy, ang standard is, yung lahat na pumasok dyan na gustong mag-serve sa public, na brainwash, na kung paano mag-lead, kung paano magtrabaho, kung anong departamento, whatever, kung anong linya sa gobyerno, tapos kung paano gagawin, yung set of framework niyang, para, ganun sa ganun sa business school. Bigyan ka ng framework. Napakasimpleng framework. Pagka ang problema mo is operations, management, simple. Paano patakbuhin? Tatlo lang. Input, output, transforming unit. Yung proseso. So, quality input, sigurado, ang lalabas mo, quality, yung output. Yun lang, tatlo lang na salita, tatandaan mo. Yun ang ipapound sa'yo. Input, output, transforming unit. AIM standard yun. Asian Institute of Management, para doon sa ibang di pa na alam yung AIM. So, kung yung ating political setup ganun, na to serve para sa PNP, may motto, to serve and protect. Di ba? Yung academy, integrity, loyalty. So, kung kunyari ikaw, magpapolitiko ka, meron kang mantra na may standard nga na pag malayo ka magkamali, kasi pati yung yung moral fiber mo, yung hinasa ba, tinuklas. Kasi pwede kayo bagsak kung yung moral fiber mo, kunyari, case study. Ito, si Enrique, nagtatakbo. Tapos si Luke, biglang inoperan ako ng 10 million para lang magpasa ako ng batas sa mining. Tatanggapin ko ba? Wala nakakalam, etc. Pag the moment na sabihin ko yes, wala naman nakakalam Kung hindi kaya yung pagkakatanong maganda, parang linking siya, nasasagot mo, wala naman nakakalam Kaya ito corruption, di ba? Kasi parang non-negotiable na mga set of morality, yung set of ethics na dapat kikilusan ng isang public servant. Pambababae, di ba? Yung pananalita, or kaya yung mangangako ka ngayon, mamaya, kukontrahin mo sarili mo, yung ganun ba, pabago-bago. Malayo ka sa stand. Para kang sa Facebook. You have violated the set of community standard. Facebook nga, nire-restrict Nire-restrict yung mali ka lang ng posting, senior mo lang Restricted ka na So, yung politika natin, ninayaan natin kasi maging ganyan. Kaya nga, you have to stand up and say, ayoko na. Ayoko na. Masama bang sabihin na ayoko na? Hindi. Kasi tayo ang pinanggagalingan ng boto ng mga yan. Tayo pinanggalingan ng power. Tayo nag-ratify ng Constitution na siyang dapat protektahan nila at sundin. Pero lahat yan, binayolate nila. So, sesante sa amin. I don't give a shit kung, pero I don't give a shit kung kunyari mag-ingay kayo. Sino ba itong Enrique na to, tarantado to, yabang-yabang? Gago kayo, mas mayabang kayo. Senator, Congressman, hindi ako naninilbihan sa gobyerno, kaya zero expectation sa akin. Hindi ako politika. Hindi ako politiko. Kayo, nag-volunteer kayo, nagmakaawa kayo, gumastos pa kayo para manalo. Nandiyan kayo. Kaya ang taas na expectation sa inyo, sa akin wala. Ako yung boss Andun ako. Kaya ayoko magpolitika Masarap yung pwesto ko. Boss ako. Pwede kong mag-ingay, pwede kong magsalita. Hindi ka gaya pagka-politika ka, you have to follow yung man yung gusto ng taong bayan. Pero iba yung standard Ngayon, ang gusto nila, sila yung masunod, sila yung bida, sila yung sikat. Gamitin nila yung pera ng taong bayan, gamitin nila yung proseso, investigation in aid of legislation, para sikat sila, grandstanding sila. In the end, they are so willing to bastardize the character of a person. Bastardize. Sirain ka in public. Mga walang niya And I do not approve of that. Because it is guaranteed in the Constitution that anyone is entitled to
yung to is presumed innocent and until proven guilty in a court of law. Sino nagpa-violate sa Constitution? Sila. Hindi tayo. Sila. Si Pastor Kibuloy remains to be seen in a court of law kung guilty o hindi. Pero ito, kitang-kita ninyo sa mata ninyo, guilty sila sa pag-violate ng Constitution. Because isa sa ginaranti sa Constitution is yung Bill of Rights natin. Sinara nila SMNI. Ano? Tama ba yung mali? Tapos tayo matutuwa. Tayo matatakot sa kanila. Mga animal kayo. Isara namin kayo. Ako, isara ko kayo. Gusto ko. If I have the power, I will shut you down. Walang nga kayo. Ako matatakot sa inyo. Dinala lang kayo. Mga gago. Kaya nga, hanggang ngayon, hindi kayo pwedeng magtapang-tapangan. Hindi kayo pwede, Congress tsaka Senate. You have no moral ascendancy. Hindi nyo explain yung Resolution 10. Ang tingin ko sa inyo, magnanakaw kayo. Sorry, pero magnanakaw kayo. Hindi nyo explain eh. Yun lang naman yung taong bayan. Nagbabayad ng taxes sa inyo. Kahit ba't nga eh. Kahit wala nga mga trabaho yung tao, babayad siya ng tax eh. Kasi carried over to sa bat. Tapos ganyan kayo. Kung makagastos kayo ng pera, kaliwa kanan, ayuda, etc. namang dole out. Ay, nako, hinayupaks kayo. Tapos ang yayabang ninyo, mga leche kayo, leche, no? Leche plan. Kaya nga, may araw din kayo. Ngayon, kung kunyari ang taong bayan hindi magsalita, eh yun ang gusto ng taong bayan. Magnanakaw na politiko, ginagago ang Pilipino, mag-intay na lang kayo. Malapit nang magsara yung link ng pagnanakaw. Kumbaga sa amin, may cheating ring. Konti na lang. 2 kumpanya na lang. Yung 6 na kumpanya, nag-cheat na. Eh, 8 kumpanya ng academy. Yung 2 kumpanya na lang. Sarado na yung link. Hindi na mahuli yan. Oh. Eh, nahuli. Kasi merong hindi makurap na hindi isipin mo, bibigay siya yung sagot ng exam. Kasi tapos na yung una eh. Yung unang period eh. Tapos na yung unang period, yung isang batalyon. Ipapasa ngayon sa 2nd, 3rd, and 4th batalyon. Ngayon, ganun din ang gagawin nila. So, mabuta ka sa isang subject, pero doon sa 3 subject, hindi. Hindi ka mabuta o 5 subject. Depende kung ilan yung hindi ko na matanda kung ilan yung subject sa isang araw. 6 yata eh. So, isipin mo yun. Nagpapasahan. Nangyayari yun. If it happens in the academy, how much more it happens sa labas? Eh, sino magkokorek dito? Wala namang honor system. And yet they call themselves honorable. O liquidation by certification. Eh, kahit saan mo naman daanin, mali yun eh. Kung ang simpleng empleyado, simpleng private, sergeant, corporal, tiniente, o simpleng taga-agency, hindi maklear ang kunyari 10,000, 9,000 lang ang resibo, pipirmahan niya, yung 1,000, hindi pwede, bayad siya, disallowed. O paano ngayon yan? Tapos ito, milyon-milyon sila, certification lang. Kahit sa mudaanin, mali. Because mas mataas dapat ang standard sa mga taong nanunungkulan na mas mataas. Mas mataas ang expectation, mas mataas yung responsibilidad, mas mataas yung scope nila ng authority, mas mataas yung tiwala sa pag-handle ng pera. Kaya bilyon ang binibigay sa kanila. Kaya huwag kayong magalit, Senate, Congress at sino man sa itaas na ang desire ng taong bayan maklear lang yung pera ng resibo. It is the right of every Filipino person regardless kung magkano ang kanyang inambag sa taxes sa pondo ng taong bayan. You're talking of 5.7 trillion, 40% goes to corruption. Easily 2 trillion pesos goes to corruption. Ang bawat isa sa amin, kung 100 million kami o kalahati na lang yung nagtatrabaho, bata pa ibe, 50 million nagbigay. Ilang piso
ang 2 trillion sa 50 million na Pilipino? 40. Hindi. 400 pesos ang bawat isa. 400 times 50. O tama. Ha? 0, 0, million na yon. So 0, 0, 400, 5 times 4, 20, 0. 100 million, 2, 3. Hindi, 2 billion pa lang yun. Kaya na, 4,000. O 40,000. 40,000. 40,000. 4,000, 0, 0, 0, 100 million. So may isa pang 0. Tapos 5 tsaka 4. 5, 4, 20, 200 billion pa lang yun. Walang yan, 40,000 ang bawat isa. It is our right to question. Because bawat isa sa atin, thereabouts 40,000 ang binibigay para lang makulimbat nila. Ako, iboboto nyo ulit. Ay, naku, nagsalita lang ng konting-konti na kampi kay Duterte. Boto nyo ulit. May ambisyon pang mag-vice president. May ambisyon pang mag-presidente. Di ba? Ang laking kadala-dala eh. Nasa inyo yun. Ang sa akin, ang interest ko, mailatag natin taong bayan, magkaroon tayo ng transition, i-set up natin para kung sino man yung susunod, kahit after Sara, kung si Sara, after her, kahit sino man, kung artista ulit, nakalimutan nyo, na matikat, ang punto na ilatag natin. Diba? Kung nailatag natin, pasok siya dun sa COMELEC, hindi na ngayon dapat gumastos, pwede siya ngayon kontrahin. Like, look, Sullivan, pwede kang tumakbo, pwede tumakbo si Marlica, pwede tumakbo si Sas, pwede tumakbo si Banatbay, kung gusto nila, mga banateros, o kaya kung sino man, si Harry Roque, hindi kinakailangan gumastos ng malaki. Bawal lang nga. Ang dapat, equal playing field. Eh sila nakapag-ipon, lamang sila sa Senado eh. Nakapag-ipon sila, di ba? Pero kung kinorek na natin yan, saan sila ngayon? Saan sila pupunta? Kung magkakaroon ng 2025, iboboto sila. 2020, tatakbo sila. Graduate ka siguro dapat sa academy na inilatag natin. Di ba? So basically, kung may death penalty pa, hindi sila makakakilos ng kagaguhan. Kasi papatayin sila eh. Pagka nagnakawan. So basically, it's very important na tayo magsalita para yung sinasabi ninyong lahat, walang format, kung ano yung gusto nyo. Ayokong mag-isip ng format eh. Problema ko pa eh. Kayo mismo mag-isip, ano yung nandito at nandito sa puso, yun ang sabihin ninyo. Kung ano yung topic, any topic under the sun, sabihin ninyo, from now, want to sawa. And then, makompile yan eh. Madali yan, mag-utos ka lang na, kung ikaw yung general eh, mag-utos ka ng isang batalyon eh. Salain ninyo lahat na sinasabi and then, tatara-tara lang kayo. Kunyari, no to corruption. Okay, death penalty, tara. And then you have a score kung ano. And then, maging agenda na yon dun sa council, pag-usapan nila. Number 1, pinaka-importante dito, neutrality. yun nga. Neutral ang Pilipinas. Para mapigil yung pending war right away. Kaya nga. Very important yun. Pangalawa, droga. Death penalty. Kunyari, ilagay na yung death penalty. Yung sabi ko nga, 2 araw lang kunyari, doon sa 100 days na yun, na meron kang pumatok talaga na non-negotiable, maayos mo eh. That would change the country. Better than a 6-year term. Better than a 10-year na GMA formula. Better than 2-3 presidents combined in time, 18 years. Because corruption has been there since noon pa, 100 years na. If we stop it now, as a people, and we can do it, if we stop it now, then we will move forward. 2 trillion savings. Ang binibigay na budget sa armed forces, 2 trillion para lang makapag-shopping. Tapos, yung 2 trillion na yon 10-year time frame. Kalokohan yon. After 10 years, luma na naman yung binili natin. Whereas kung kunyaring budgetan nga natin ng taon-taon, lakihan na natin. And then, because neutral tayo, wala tayo sa ibang bansa, tayo lang. Diba?
That's why the logic is i-prepare natin. Pati in defense industries natin, one pocket o another pocket, may trabaho yung Pilipino. Uwi yung ibang Pilipino, ayaw na sa abroad, dito na lang magtrabaho, pwede sila dito, dali nila dito, nagtatrabaho sila doon, in tank making, punta sila dito, manager pa sila dito siguro, di ba? Rifle making, may mga comments sa akin na galing sila sa abroad, naggagawa sila ng barel sa IMI, no? So, they go back here and then they end up na somebody here sa ating defense industries. So, they fine. Pero yun nga, again, pagka walang corruption, tuloy-tuloy yung ating progress. Tapos, it will all fit in. Isa yun sa tinuturo na naman sa business school. When you are making systems, no, 4 na F lang yon, yung framework. Fit, focus, fairness, financial mechanism. Fit, does it fit yung gusto mong mangyari? Fit, focus, is it directed that yung gagawin mo, will it solve the problem na at hand? Will it bring out the results na kinakailangan mo na gusto mong mangyari? Fit, focus, fairness. Yung ginagawa mo, tatamaan ba yung mga tao? Sino masasacrifice? Baka mamaya, tamaan, okay sa mga Kristiyano, bad sa mga Muslim. Or vice versa, okay sa mga Muslim, bad sa mga Kristiyano. So there's a middle ground. So ang bottom line dyan, siyempre, yung lahat tao, yung ganun ba, Filipino people. O kaya, tatamaan yung babae, yung lalaki, hindi. Di ba? Et cetera. Fairness, financial mechanism. Kahit anong ganda ang gusto mong mangyari, wala kang pera. Walang mangyari. So, kahit anong batas ang gawin ng Pilipino, ng ating Congress at Senate, lagi nila tinitignan yung pondo para i-implement yung batas na yon. Ang problema kasi sa atin, dami natin batas, pero hindi na-implement. Yun. Kasi walang mechanism to implement yung batas na yon. Ang ganda sana ng batas, pero walang pondo. Hindi at saka yung implementing arm, masyado ng over yung pasa ng PNP. Ang dami niya implement. Yeah. Dami implement. So, ewan ko ba? Mabigat yung problema ng Pilipinas. Yun yung Sobra. Ngayon, ang ibang Pilipino na hindi pa nga nakaka base 1 sa softball, base 1, ang dami nang sinasabi. Kontra dito, kontra doon, as if naman know-it-all. Ang dami mga expert niya. Sige, go ahead. You solve the problem. Di ba? Kami, we will just shut up. Basta ako, in my blogs, no, and in your channel, sa interview, I'm given the chance to air my side. That's why I'm speaking out. Na I'm gonna speak out for as long as kailangan hanggang sa titigil ako, and then bahala kayo. Ganun lang. Yeah. Sinabi ko sa inyo, you want to move forward, ganito dapat ang mangyari. Ganito. Kung kunyari kayo magpi-people power at magpapalit lang tayo, parang basketball, time out, substitution, in any ball game, papalitan mo lang yung tao, and then, sa umpisa, magaling, pero mapapagod din yan. Sa 6 years, 10 years pa nga, mapapagod din, and then, you do not give him or her the means to play the game, wala. Makakain siya ng sistema. Ma-overpower siya ng mga tukmoy, mga gago, because nandun pa rin yung ugat ng sistema, corruption. Now, tayo, kung mag-people power na rin lang kayo, at kung kunyari, kumilos ang armed forces at yung PNP towards what is right, yung according to their mandate, defend the people, defend the Constitution, defend the government for as long as it is doing right. Pero pagka hindi, I guess you still defend the government, but make sure ang tatakbo sa government yung matitino na kaalyado nyo. So there's nothing wrong about that. Now, kunyaring nagpalit lang tayo, and nandun pa rin yung ugat ng puno, nandun pa rin yung puno ng politika,
we're screwed. Because lilipas yung term ng isang tao, no matter how galing niya, Duterte is the best example. Duterte, hanggang ngayon gusto niyong bumalik si Duterte. Hanggang ngayon, tumatanda yung tao. Yung dating Duterte na magmumura na ganyan-ganyan siya, medyo mahina ngayon, aakayin pa. Ano pa gusto niyo ibigay ng tao sa inyo? Kaluluwa niya? Mawa kayo. Why? Because you do not appreciate na ang problema is yung ano natin, yung setup natin. Yung puno ng politika at yung ugat na korupsyon. We have to stop that. And if we're going to stand up, whole of nation approach, ayusin natin sa transition na yan, we will make it easier for BP Sara, who might have 10 years, nakunod, kung lumusot si BBM, makatapos si BBM, and Sara will have 6 years. Di ba? But the thing is, paulit-ulit lang tayo. After galit na naman tayo, galit na naman taong bayan, batikos dito, batikos doon, black this, black here, black there. Uy, ayun na naman, content, tapos views, number of views, tapos nako, walang katapusan. Para kayo. Kasi sinasabi ko, is how it can be done. One time, big time, Filipino people, you state your cause, you state your indignation, your opinion ninyo, so that makita, and that will empower everyone else in the country. Wow, ang dami. Nandun yung social media, wow, ang dami. Pinikap siya content ng lahat ng vlogger. Pinikap siya ng SMNI, ng ibang media outlet. So meron dyan pro-BBM, kung ano-ano sabihin nila. Sige, sabihin nyo gusto nyo sabihin. Sabihin nyo, yung gusto nyo sabihin. Pro-BBM, pro-Duterte, pro-Filipino. Whichever side you are on. Sabihin nyo yung gusto nyo sabihin. Yun yung akin. Gusto nyo matapos si BBM. Sabihin nyo, depensa nyo. Hindi yan durugista. Ako tapos na ako doon. Kasi, nung kumpanya, sumasakit. Yung kumpanya, dinidepensahan ko siya, hindi siya durugista. So, yun guys. So, tatapusin ko muna dito yung ating episode 5 ng interview ko kay Sir Dado na 10.5 hours. So, nakakalahati na tayo. Siguro mga 5 hours na. So, may kalahati pang 5 hours na ating mga episode na susunod. Yung episode 6. So, ito episode 5. So, pinatutukoy dito ni Sir Dado nga, yung puno. Yung puno na problema natin, hahayaan natin nakatayo pa dyan yung puno na yan. Wala. Paulit-ulit lang tayo. Tatabasin nyo yung mga sanga, tatabasin natin yung mga dahon para gumanda ito, pero ganun pa rin. Naroon pa rin yung cause ng korupsyon. Kasi yun pa rin yung puno So, why not na palitan natin yung puno na yan, taniman natin ng ibang puno. So, yun sinasabi ni Sir Dado. So, whole nation approach ang gustong patukuyin. Sabihin na natin kung ano yung mga hinaing natin. Sabihin natin kung ano yung mga problemang nakikita natin sa ating gobyerno. At lahat yun makikita ng mga kasundaluhan. At doon po pwedeng kumilos ang ating mga kasundaluhan kapag marami na tayo. Kung kukonti tayo, wala. Pero kung marami, whole nation approach, dyan kikilos ang lahat. At dyan, pwede nating bunutin na yung puno na dulot ng korupsyon at palitan natin ng panibagong puno na sisibol siya ng masagana. So, maraming salamat po sa panonood ng aking munting video sa DIY KKB Informative. At lagi sinasabi ni DIY KKB Informative, keep safe, God bless, and you have a great day. Maraming salamat po. See you on my next vlog, episode 6.